Sa labas, nilapitan ng Ghost King ang kanyang walang malay na alipin. Habang itinaas niya ang kanyang espada upang patayin siya, kinontrol siya ng espada. Tumingin siya ng may kalituhan habang nagsasalita ang sandata, bago biglang lumingon sa kanya. Itinusok ang Ghost King ng eksakto kung paano niya tila natalo si Daesung. Nakatikim ng kanyang sariling gamot, ang Ghost King ay pinatalsik sa kanyang sariling espada, na nagmamarka ng katapusan ng misyon na ito na puno ng mga plot twist. Pinagpapawisan si Daesung habang kinakagat ang kanyang ulo, naiirita sa pag-aayos ng bawat maliit na problema sa impyerno. Biglang may sumabog, na nagpakita ng kanyang huling kalaban. Tinutukso ang kanyang mga mata, tinanong ng kakaibang nilalang na Celestial na nagmamay-ari sa Ghost King kung sino siya. Hindi natuwa ang ating Demon King at pinagtawanan ang nilalang dahil sa pagtanong nito matapos salakayin ang kanyang teritoryo. Nang mapagtanto niyang nasa harap niya ang pinuno ng impyerno, inilunsad ng nilalang ng liwanag ang kanyang atake. Madaling naiwasan ang atake, pinutol ng ating Demon King ang braso ng makalangit na nilalang. Habang pinapanood ang pagdurusa, sabik na nagmamakaawa ang mga demonyo sa kanilang pinuno na ipataw ang parusa sa kanilang ngalan. Nang marinig niyang kausapin ang mga demonyo, nagulat ang Celestial na nilalang at hindi makapaniwala kung paano may sinuman maliban sa kataas-taasang isa ng langit ang makakapag-usap sa mga itinaboy na lahi. Naintriga sa pagbanggit ng kataas-taasang isa ng langit, umabot sa rurok ang interes ng ating bayani. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang nakagapos ng mga tanikala ang banal na nilalang, na nagsimulang humingi ng tawad para sa kanyang pagkukulang. Ngunit ang mga apostol ng langit, malamig at walang pakialam, ay walang awa. Ang kakaibang soap opera ay nalilito ang aking kaibigan, na nagtatanong kung bakit ang mga nag-aawit na apostol ay pinapatay ang kanilang sariling uri. Pero hindi siya pinansin, galit na galit. Tumipad siya at sinaksak ang tatlo sa isang galaw. Kaya't ang nilalang ay nakatitig sa takot habang pinapatay ng isang tao ang mga apostol ng napakadali. Ngunit ilang sandali lamang, sumisigaw ito sa sakit habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat nito. Ipinahayag ng sistema ang pagkakatapos ng misyon. Matapos umiyak dahil sa pag-abandono ng kataas-taasang isa, ang makalangit na nilalang ay nololante sa harap ng mga mata ni Daesung, at sa huli ay nagiging sanggol. Nabigla, tahimik na pinapanood ng ating lalaki habang ang sanggol ay naging itlog. Hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin, kinuha niya ang itlog, nag-iisip kung bubuksan ba ito. Maya-maya, isang panel ang lumitaw, na nagpapakita na ang itlog ay magiging isang demonyong halimaw na karapat-dapat maglingkod sa aming hari ng mga demonyo. Naakit, agad niyang sinimulan ang proseso ng pagbuo. Ang itlog ay nalulubog sa apoy, at isang 1-hour countdown ang lumalabas. Samantala, sa laboratorio sa Earth, tinatanong ni Chano kung bakit gagawin ni Jae-woo ang ganitong mga karumal-dumal na gawain. Walang natanggap na sagot, iginiit ni Choi yung nakinuha ni Jae-woo ang lab para sa kanyang mga hindi makatawid na eksperimento, at malamang na hostage si Dr. Dong-hyuk. Habang pinagsasama-sama nila ang mga piraso, isa sa mga subject ng eksperimento ang nakakita sa kanila. Habang nakatitig sa nakasisindak na halimaw, ang dalawa pa ay natatakot. Mabilis na napagtanto ni Hanyul na ito ay resulta ng isang eksperimento ng pagsasanib ng tao at halimaw. Ang nilalang, na may baluktot na ulo ng tao na umaagos ang laway, ay bumubulong tungkol sa pagnanais na makuha ang ulo ni Choi yung sa halip na ang kanyang halimaw na ulo. Sinasamantala ang pagkakataon, pinaputukan ni Choi yung ang halimaw upang mailihis ang atensyon nito, na nagbibigay ng perpektong pagkakataon sa pinuno ng angkan. Sa isang mabilis at makapangyarihang atake, pinaputok niya ang halimaw na ulo. Ito ay nagalit sa orc na lalaki. Nang muling subukan ni Hanyul na atakihin siya, pinukpok siya nito gamit ang kanyang higanting pamalo, na nagpalipad sa nakamaskarang mga ngaso patungo sa pader. Nang makita ng orc guy na pinapaputukan siya ni Choi Yung, nalulunok siya sa pag-iisip na muling magkaroon ng kanyang ulo sa kanyang katawan. Samantala, sa Pantheon, nagmamasid ng may kaba si Soyeon sa itlog ni Daesung hanggang sa ito ay mapisa, na nagpakita ng isang nilalang na parang diwata. Ang maliit na nilalang ay lumutang pataas at tinanong kung sino ang kanyang amo. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Daesung at agad na tinanong ito tungkol sa uri nito, ang mga makalangit na nilalang. Sa kanyang pagkabigo, ang lumulutang na alaga ay nag-aangking walang alaala ng langit. Naiinis sa tila kawalang silbi ng kanyang premyo, nagsimula ng abutin ng ating hari ng mga demonyo ang kanyang espada. Ngunit si Soyeon, na palaging nagnanais ng alaga, ay nakiusap sa kanya na huwag itong patayin.
Tahimik niyang hinihimok ang maliit na nilalang na patunayan ang halaga nito kung nais nitong mapatawad. Nais na tumulong, tinawag nito ang isang celestial na tindahan. Habang hindi naaapektuhan si Daesung, ang mangkukulam ng impyerno ay nagpakita ng pinaka-enthusiastic na reaksyon na kaya niyang ipakita. Habang binabrowse ng ating nababagot na bayani ang mga bagay na nakadisplay sa mga stand, isang journal ng kapalaran ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ipinaliwanag ng maliit na nilalang na maaari niyang bilhin ang tala-arawan gamit ang mga quest points at makakuha ng sulyap sa hinaharap. Nilinaw pa ng sistema na isang beses sa isang linggo, maaari siyang tumingin hanggang 24 na oras ng maaga. Pagkatapos malaman ito, agad niyang pinindot ang buy button. Isang scroll ang lumitaw sa harap niya, naglalaman ng impormasyon na biglang nagpabago ng kanyang ekspresyon. Kaagad pagkatapos, umalis si Daesung sa impyerno, sinabihan si Soyeon na umuwi na. Ang mangkukulam ng impyerno ay pabirong nagsabi na huwag niyang iwanan ang kanyang disipulo, pero kalmado niyang iminungkahi na mag-focus siya sa pag-aayos ng kanyang manika. Habang patuloy ang kanyang pangungulit, humarap si Daesung na may seryosong ekspresyon, agad siyang pinatahimik. Sa laboratorio, kahit na tila nawawala ng malay si Han Yul, nagsisimulang umusok mula sa ilalim ng kanyang suit. Ipinapakita ang isang disenyo na may cyberpunk na estilo, tumayo si Koreace No. 5 Hunter sa galit, ngayon ay napipilitang ilabas ang kanyang nakatagong baraha. Inilunsad niya ang sarili patungo sa orc, tinamaan ang mukha ng mutant gamit ang kanyang metal na kamao, naganap na nagbago ng anyo nito. Bago makapaghiganti ang orc, ang suit ni Han Yul na parang Iron Man ay nagpapalabas ng energy blast mula sa kanyang kamao, na nagwasak sa itaas na kalahati ng nilalang. Nakita ito, naaalala ni Chan-ho ang mga bulong-bulungan tungkol kay Han Yul na natatakpan mula ulo hanggang paa ng teknolohiyang aura. Pagod na pagod, binalaan ng pinuno ng Marvel Clan na kailangan ng recharging ng kanyang Aether Cores. Naiinis, napansin ni Chan-ho na nahuhulog sila sa plano ni Jae-woo. Ngunit ang kinalabasan na ito ay hindi bahagi ng estratehiya ng baliw na siyentipiko, dahil si Jae-woo ay naglalayo na hulihin silang lahat ng buhay. Pinipilit na makahanap ng solusyon, inilabas niya ang kanyang pinakamapanganib na eksperimento hanggang ngayon. Habang nag-charge si Han Yul ng kanyang kagamitan, may isang pinto na malungkot na nagbubukas. Lumabas mula sa mga anino ang pinakapaboritong likha ni Jae-woo, isang lalaking kambing. Habang pinapanood ang kasuklam-suklam na hybrid ng tao at hayop na may dalang panghiwa, naghahanda si Choyong na labanan ito, ngunit binalaan siya ni Han Yul na malamang ay isang S-rank na halimaw ito. Ang nakamaskarang mangangaso at ang nakakatakot na lalaking kambing ay nagkatitigan bago nagsimula ang laban ng ating cyberpunk na mangangaso. Halos tumama ang kamao ni Han Yul sa mukha ng nilalang, ngunit madali itong nakaiwas. Si Chan-ho ay humawak sa kanyang pulso, na nagpatanto kay Han Yul na mas mabilis ito kaysa sa kanya. Sa pamamagitan ng lakas, inihagis siya ng halimaw, pinunit ang kanyang mabigat na armored pulso gamit ang matinding lakas nito. Pinapanood ni Chan-ho nang may pagdududa habang walang takot na sinugod ni Choyong ang halimaw, hawak ang kutsilyo. Tulad ng inaasahan, biglang nawala ang nilalang, nag-teleport sa likod niya at itinulak siya sa pader. Sa kabutihang palad, ang aura protector ng pinuno ng Marvel Clan ay nag-activate sa tamang oras upang iligtas siya. Ayaw magpatalo ng madali, sinamantala ng S-Rank Hunter ang pagkaabala upang mag-charge ng energy beam gamit ang natitirang kamay niya. Sa kasamaang palad, ang lalaking kambing ay tumalon mula dingding patungo sa dingding na parang ninja, pinutol ang natitirang kamay nito bago sa pilitang pinadapa ang panglimang pinakamagaling na mangangaso ng Korea sa lupa. Ito'y nagalit kay Chan-ho, na inutusan ang nakakatakot na Goatman na itigil ang pag-atake nito. Ang Goatman ay nag-teleport ng direkta sa mukha ni Chan-ho, tumatawa sa kung ano ang nakikita nitong isang mahina na nagtatangkang magpakatatag. Nagpakitang gilas si Chan-ho at ipinagmalaki na may kilala siyang madaling makakapatay sa pangit na nilalang. Hindi natitinag, ibinaba ng lalaking may katawan ng kambing ang kanyang panggugupit sa kanya, ngunit nahadlangan ang palo ng isang anyong anino. Sa gulat ng lahat, ang figure na lumabas mula sa anino ay ang ating batang si Daesung. Habang nagbibiro siya kay Chan-ho kung buhay pa siya, sinubukan ng lalaking may katawan ng kambing na tapusin si Choyong. Gayunpaman, nagpadala ang ating Panginoon ng demonyo ng isa pang anino upang harangan ang nakamamatay na atake ng halimaw. Pinaamo ang atensyon ng lalaking kambing, sinubukan ng ating bayani ang kanyang bagong kakayahang magtago, na nagiging hindi nakikita.
Ang naguguluhang kambing ay tumingin lingon sa takot bago maglabas ng isang napakalakas na ungol upang mahanap siya sa pamamagitan ng tunog. Kahanga-hanga kay Desang kung paano kumikilos ang kambing na parang paniki. Samantala, mula sa kanyang control room, nagiging frustrated si Jay-Woo sa pagtanaw sa isang malaking banta sa kanyang mga plano. Bilang huling paraan, pinindot niya ang malaking pulang ipinagbabawal na pindutan upang pakawalan ang kanyang mga chimera. Ipinahayag ng sistema ng laboratorio na magpapakamatay ito sa loob ng kalahating oras pagkatapos pakawalan ang mga nakal-alasong chimera. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, iniwan ni Jay-Woo ang kanyang laboratorio, tiwala na kahit ang pinakamalakas na mga ngaso ay mabibigo laban sa kanyang mga nilikha. Pagkarinig ng anunsyo, natagpuan ng aming Hunter Squad ang kanilang mga sarili na napapaligiran ng isang kawon ng mga mutated na hybrid ng tao at halimaw. Napansin ni Cho yung na ang laboratorio ay naging pabrika ng mga halimaw sa ilalim ng pamumuno ng nakakatakot na siyentipiko. Bigla, ipinaliwanag ni Haniel na malamang na ang mga nilalang ay nilikha sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa mga tao ng awakening ampoules. Gayunpaman, nang makita nilang incapacitated ang kanilang dating bodyguard, humingi ng tulong si Chan-ho sa kanyang kaibigan. Sa simula, iniisip ng ating hari ng mga demonyo na sunugin ang lahat, ngunit sa huli ay nagpasya siyang ilipat ang lahat sa teritoryo ng hari ng mga multo. Lahat ng tatlong kasama niya ay namamangha sa kanyang kamanghamanghang kapangyarihan. Ngunit, hindi doon nagtatapos ang pinuno ng impyerno. Tinawag niya ang kanyang hukbo ng mga multo at inutusan silang puksain ang kanyang mga kaaway. Ang dalawang hukbo ay nagbanggaan sa isang brutal na labanan. Pinapakalma ni Desang ang kanyang squad na sila ay ligtas bago muling maglaho. Samantala, sa laboratorio, lumabas si Jay-Woo sa pamamagitan ng elevator. Sa kanyang pagkabigla, ito ay nag-malfunction. Mga anino ang sumisilip mula sa pinto, kung saan ang ating bayani ay sumisilip sa kanya. Ang baliw na siyentipiko ay natigilan, nakatitig sa kanyang matinding kaaway na nakatayo ng tuwid sa harap niya. Tulad ng isang tunay na baliw, nagsimula ng ngumiti si Jay-Woo at inaanyayahan ang ating demonyong Panginoon na tapusin ang kanyang buhay. Hinawakan siya sa kwelyo, at nagtanong ang aking tao tungkol sa kanyang mga motibasyon sa likod ng mga eksperimento sa mutant. Nakatayo si Jay-Woo na naguguluhan, kaya't inactivate ng ating bayani ang kanyang bagong natutunang kakayahan, Ghost Eyes, upang sumisid sa isipan ng baliw. Sa loob, nasasaksihan niya ang nakaraan, kung saan muntik nang mamatay si Jay-Woo sa ilalim ng titig ng isang higanteng lumulutang na mata. Ilang alaala ng mga eksperimento ni Jin Chol ang lumipas, na nagpapakita ng isang nakamaskarang obispo na tila nagbibigay kay Jay-Woo ng access sa katawan ni Hans matapos niyang mag-alay ng mga sakripisyo. Nakita na ang lahat, pinagsisipa siya ng aking kaibigan sa pader. Nang malaman na ang baliw na siyentipiko ay nakipagpalit ng napakaraming inosenteng buhay upang pahabain ang kanyang sariling buhay, nagpasya si Desang na parusahan siya ng personal para sa natitirang bahagi ng kanyang mahabang buhay. May 1 minuto na lang natitira bago sumabog ang laboratorio, biglang may lumitaw na isang lalaking kambing na nakaputi, gamit ang master key upang pigilan ang self-destruct sequence. Sa kanyang gulat, biglang sumulpat ang ating bayani mula sa likuran. Naguguluhan siya nang makita ang isa pang hybrid na kambing, na nagpakilala bilang Dr. Dong Hyuk. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtipon-tipon ang aming Hunter Squad upang makilala ang doktor. Ipinahayag niya ang kanyang pagdadalamati at tinanggap ang responsibilidad para sa lahat. Kinumpirma rin ng doktor ng kambing na may sapat na ebidensya upang kasuhan ang kanyang baliw na katulong. Parang mga batang humuhusga sa bawat estrangherong kanilang nakikita, bulong ni Chan-ho na hindi siya makapaniwala na ito ang doktor, pero kinumpirma ni Cho yung natugma ang kanyang boses. Gayunpaman, namamangha si Hanyul na buo pa rin ang isip ng doktor kahit naganap na siyang nagsanib sa isang halimaw. Ngunit mas humanga ang doktor sa kanyang cyborg na katawan. Naalala ng doktor na kambing ang pinsala sa aura ni Choyong at binanggit na mayroon siyang ampule na maaaring lubos na magpagaling sa kanya. Ngunit pinutol ng ating bayani ang usapan, tinatanong ang tanong na nasa isip ng lahat. Ano ang ginawa niya para maging Goatman? Namumutla si Dong Hyuk habang isinasalaysay niya na siya ang unang test subject para sa Monster Fusion. Pinapaliwanag niya ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabi na nakita niya ito bilang tanging paraan upang harapin ang mga lalong lumalakas na halimaw. Kaya't siya at Jay-Woo ay nag-eksperimento sa mga pasyenteng may malubhang sakit. Ipinaliwanag niya na dahil sa isang aksidente sa eksperimento, nawala ang kanyang orihinal na katawan sa kabila ng tagumpay ng pagsusuri.
Ngunit ipinahayag ni Desang ang kanyang inis sa doktor na ganap na walang kaalaman tungkol kay Hanse. Nang tanungin ni Chan Hu kung sino sila, ipinaliwanag ng ating bayani na ang kulto ang may kagagawan sa mga kakaibang pintuan na lumilitaw kamakailan. Samantala, nagising si Jae-woo at natagpuan ang sarili na hubad at nakagapos sa impyerno. Nagsimula siyang magpanik, sumisigaw na may pumatay sa kanya. Gayunpaman, isa sa mga bantay ng bilangguan ng hari ng mga multo ay inihahanda ang kanyang mga pinainit na talam, naghahanda na buhayin ang kawawang lalaki magpakailanman. Ang eksena ay lumipat sa lugar ng pulong ng Hanse, kung saan ang lahat ng 4 na obispo ay abala sa isang seryosong talakayan. Ang kanlurang obispo, si Elheim, ay nagpapaalam sa kanyang mga kasama tungkol sa isang hindi inaasahang insidente na naganap sa silangan. Ang ibang mga obispo, partikular ang timog na obispo na si Azar, ay nagpapakita ng matinding interes na malaman pa ang tungkol sa sitwasyon. Si Elheim ay dumiretso sa punto, inihayag na nawala niya ang 2 sa mga Dimension Takers na kanyang pinahintulutan sa Korea. Ang ibang mga obispo ay nagsimulang magtalakayan tungkol sa posibilidad ng ganitong pangyayari, nagtatalo tungkol sa mga implikasyon at posibilidad ng ganitong bagay na mangyari. Humiling ang obispo mula sa timog na lahat ng iba pa ay magpadala ng kanilang pinakamataas na antas ng Dimension Taker upang harapin ang hindi inaasahang banta na ito. Tumayo siya, ipinapahayag ang kanyang kagustuhang personal na asikasuhin ang bagay na ito. Pinapakalma siya ni Elheim at tinatanong kung bakit hindi niya ito inasikaso ng siya mismo. Bilang tugon, hinamon ni Azar ang kanlurang obispo, tinatanong kung duda ba siya sa kanyang kakayahang pamahalaan ang tinuturing niyang isang simpleng gising na individual. Bilang tugon, ipinaliwanag ng silangang obispo na ang individual na tinutukoy ni Azar ay hindi lamang isang nagising na gumagamit ng aura, na nag-iwan sa lahat ng kanyang mga kasama na panandaliang naguluhan. Samantala, ang Pangulo ng Hunters Association ay nakikipagpulong sa branch manager. Sinabi ng manager sa kanya na batay sa kanyang mga investigasyon, isang grupo na kilala bilang Hunts ang responsable sa lahat ng mga pagdukot na nagaganap. Habang humihingi ng beripikasyon ang Pangulo sa impormasyon, sumagot ang branch manager na natanggap nila ang intel na ito mula sa kanilang ace hunter, si Desang. Naramdaman ng matinding panganib na nagbabadya, inutusan ng presidente ang manager na ipag-utos kay Jin Ki-hong na simulan ang isang pribadong investigasyon. Binibigyang diin niya na ang balitang ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan kung ito ay lumabas sa publiko. Ang eksena ay lumilipat sa isang correction center, kung saan nakatayo si Jun Young, naghihintay kay Choi Young. Napansin niya na ginawa na niya ang lahat at iminungkahi na sumama siya sa kanya kung gusto niyang kumuha ng tofu. Ipinahayag ni Choi Young ang kagustuhan na makilala ng kanyang kapitan ang isang tao. Ipinakilala niya siya sa isang kambing, sinabihan siya na ito ay walang iba kundi ang Dr. Park na pamilyar siya. Si Jun Young ay nakaramdam ng pagkalito nang makita lamang niya ang isang kambing sa harap niya, na walang anumang palatandaan ng presensya ng propesor. Pinagtatawanan niya ang lalaki dahil bumagsak siya ng napakababa hanggang sa magbago siya at maging kambing. Habang nakaupo sa sasakyan, inilapag ng kapitan ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Pinagtatawanan niya ang doktor ng kambing, sinasabi na hindi niya kailanman naisip na makikipag-usap siya sa isang kambing at pakiramdam niya ay napakaad ng sitwasyon. Ang eksena ay lumilipat sa isang pamilyar na lugar, na nagdadala ng alaala ng mga nakaraang pangyayari. Sa pagkakataong ito, ang serial killer ay nakatuon sa isang batang babae na nagngangalang Mijung, na may layuning makuha ang kanyang utak. Blocking her path, ngunit bago siya makagawa ng anumang aksyon, nakialam si Inspector Jong-woo. Ipinahayag ni Jong-woo na nahuli na niya ang taong responsable sa lahat ng mga pagdukot. Inutusan niya ang babae na umatras at humingi ng backup mula kay Kapitan Jin Ki-hong. Naghahanda si Jong-woo na makipaglaban, ngunit nang mapansin ang nakaka-relax at depensibong posisyon ng kanyang kalaban, nagtataka siya kung bakit tila hindi natitinag ang serial killer. Binibiro ng mamamatay tao si Jong-woo, tinatawag siyang mang-uusig na tumaga at pumatay sa sarili niyang opisyal. Sa mga salitang ito, matagumpay niyang pinapagalit si Jong-woo. Nagmumuni-muni si Jong-woo na ang mamamatay tao na ito ay konektado kay Lee Sok-woo at sumisigaw na siya dapat ang nagpatay dito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa pagsasabi nito, nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake sa mamamatay tao, na madaling naiwasan ang mga ito, na parang si Iruma-kun, ang batang tao na nag-aaral sa paaralan ng mga demonyo, na may isang napakahusay na kakayahan sa pag-iwas. Sa kanyang galit, ibinuhos ni Jong-woo ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga atake, ngunit sa kanyang pagkabigla,
madaling nahuli ng serial killer ang kanyang talim gamit ang kanyang kamay. Pinagpasapaahan niya ang leeg ng inspector. Sa kabila ng kanyang determinasyon na makaligtas sa araw na ito, naramdaman ni Jong-woo ang matalim na talim at napagtanto niyang naputol ang kanyang leeg, na nag-iwan sa kanya na walang buhay. Ang mamamatay tao ay nag-iisip kung nagkamali siya, naaalala na inutusan siyang huwag saktan ang sinuman mula sa asosasyon. Gayunpaman, agad niyang naalala na ang nagbigay sa kanya ng payong ito, na si Jae-woo, ay nawawala na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na wala na siyang dapat ipag-alala ngayon. Pagkatapos patayin si Jong-woo, naglalakad siya ng walang pakialam, ngayon ay hinahanap ang batang babae na nakatakas. Ang eksena ay lumipat sa branch manager, na pinapanood ang huling video na naitala ni Jong-woo. Malinaw na nahuli niya ang mga eksena ng serial killer ilang sandali bago ang kanyang kamatayan. Tinanong niya kung natuklasan na ni Ki-hong ang tunay na pagkakakilanlan ng mamamatay tao. Ipinaalam ni Ki-hong sa manager ang mga detalye, na nagsisiwalat na ang lalaki ay pinangalanang Chung-sik at nakategorya bilang isang D-rank na adventurer. Idinagdag pa niya na si Chung-sik, kasama sina Jin Chol at iba pa, ay sumali sa isang lihim na organisasyon na kilala bilang HON. Tinanong ng manager tungkol kay Jae-woo. Sinabi ni Ki-hong sa kanya na ayon sa sinabi ni Chan-ho, namatay ang lalaki sa pasilidad ng pananaliksik. Ang manager, nagalit sa sitwasyong ito ng Haunts, ay inutusan si Ki-hong na i-update ang lahat ng S-rankers at ipadala sila upang alisin ang organisasyong ito. Ang eksena ay lumipat sa gusali ng Daesung, kung saan bumalik si Dong-chul upang makita muli si Chan-ho. Diretso siyang pumunta sa punto, inihayag na naroon siya upang humingi ng donasyon. Ipinaliwanag niya ang kanyang layunin na lumikha ng isang tahanan na naglalayong magbigay ng mas mabuting kondisyon sa pamumuhay para sa mga batang nasa kanyang pangangalaga. Bilang kapalit ng pondo, ginagarantiya niya ang kanyang buong pakikipagtulungan sa lahat ng bagay. Hinawakan ni Dong-chul ang kamay ni Chan-ho, nagtataka kung tinanggap na ba ng madali ang kanyang mungkahi. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Chan-ho na huwag masyadong mag-excite. Ipinaliwanag na ang pinal na desisyon ay magagawa lamang pagkatapos niyang pag-usapan ito sa kanyang kaibigang si Daesung. Ang eksena ay lumipat sa Hope Orphanage, kung saan tinawagan ni Dong-chul ang madre upang ibahagi ang lahat ng kanyang mga plano sa kanya. Binanggit niya na nakipag-ugnayan siya sa angkan ni Daesung upang makakuha ng pondo. Ayon sa balita, siya ay nag-oorganisa ng isang malaking programa para sa pangangalap ng pondo. Ipinahayag ng kapatid na babae ang kanyang pag-aalala. Ngunit pinakalma siya nito, sinabing kung kaya niyang pabagsakin ang isang S-rank gate kasama ang iba pang S-rankers, tiyak na makakakuha siya ng malaking gantimpala. Habang kausap ang kapatid, bigla niyang napansin na may lumalapit sa gusali mula sa labas. Instinctively, pinapabilis niya ang kanyang kapatid na kumilos at ipagtago ang lahat, pati na ang kanyang sarili, sa loob ng monster shelter, dahil nararamdaman niyang may malaking panganib na paparating at papalapit sa kanya. Ang pagka-urgent sa kanyang mga ekspresyon ay walang puwang para sa pag-aalinlangan, na binibigyang diin ang kaseryosohan ng sitwasyon. Paglabas niya, nakita niya ang isang lalaking may blonde na buhok at matipunong katawan na kalmado na naglalakad papalapit sa kanya. Hindi nag-aaksaya ng oras si Dong-chul. Agad siyang nagsimula ng isang mataas na pagtalon mula sa itaas. Gayunpaman, ang gym guy ay walang kahirap-hirap na nagdepensa. Ganap na alam ang katayuan ni Dong-chul bilang isang S-ranker at handa para sa labanan. Si Dong-chul ay nakaramdam ng matinding pagkabahala nang madaling mapigilan ang kanyang atake. Pinagsama-sama niya ang kanyang lakas ng loob at pinaalalahanan ang sarili na kailangan niyang magsikap ng husto at magpawis ng kaunti pa upang patunayan ang sarili. Gayunpaman, ang matipunong lalaki ay gumanti sa pamamagitan ng pag-atake kay Dong-chul mula sa malayo, na nagdulot ng pakiramdam ng hindi komportable sa kanya, habang napagtatanto niyang magaling ang kanyang kalaban sa labanan mula sa malayo. Isang kakaibang, nakakatakot na ulap ang nagsimulang lumibot sa bahay habang papalapit ang babae sa gusali. Habang ang ulap ay sumisiksik sa bahay, nagsimulang makaramdam ng antok si Soyeon at sa huli ay nawala ng malay. Habang nakahiga siya sa lupa ng walang magawa, biglang nabuhay ang kanyang voodoo doll. Pinindot ng babae ang access code sa pinto at pumasok sa bahay. Nagmaterialize siya ng isang baston sa kanyang kamay, pagkatapos ay idineklara ang bahay bilang dambana ng mga patay. Pagpasok niya sa sala, nagulat siya nang makita ang pangit na manika na may hawak na kutsilyo. Medyo kinakabahan siya, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng napapangit na manika na yon. Parang eksena mula sa isang pelikulang Chucky, nagsimulang dilaan ng manika ang kutsilyo ng nakakatakot.
Upang mapalayas ang masamang manika, nagbato ng spell ang mananakop dito, na nagdulot ng pagkasunog nito. Gayunpaman, ang baliw na manika ay tumatakbo diretso patungo sa kanya kahit na ito'y nilalamon ng nag-aapoy na apoy. Naglagay ang babae ng hadlang sa paligid niya habang papalapit ang manika sa kanya. Sinimula ng laruan ng Daisang na basagin ang hadlang gamit ang kanyang talem at nangakong hiwain ng manlulusob na parang giniling na karne. Sa bawat hampas ng kutsilyo, unti-unting nababasag ang kalasag. Ang mananalakay ay nahulog sa isang estado ng takot nang makita niya ang kalagayan ng hadlang. Gayunpaman, siya ay nadulas at nahulog, na nagbigay daan sa sinumpaing manika na stab-in siya ng walang katapusan. Ang demonyong laruan ay naliligo sa kanyang dugo at nasisiyahan sa mga sigaw ng walang kalaban-laban na intruder. Ang kanyang mga sigaw ay maririnig mula sa labas, ngunit walang nandyan upang iligtas siya mula sa kanyang wakas. Sa Hunters Association, inabisuhan ang branch manager tungkol sa mga laban na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sinabi ng mga kawani sa kanya ang tungkol sa laban sa pagitan ni Changsik at isang hindi kilalang kalaban na nagaganap sa Han River Park. May isa pang ulat na dumating, sinasabi na si Dongchul at isa pang kakaibang kalaban ay nag-aaway din. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng labis na tensyon sa branch manager, at nagtatanong siya kung ang mga kakaibang kaaway na ito ay mula sa Hansa. Sinabi niya sa kawani na ipadala ang kanilang unit upang tulungan ilipat si Dongchul sa ampunan. Samantala, sa Han River Park, labis na humanga ang kalaban ni Changsik sa kakayahan ng mga Koreanong mangangaso. Ang madilim na lalaki ay mukhang walang kaproblema at hindi apektado ng laban. Ngunit sa kabilang banda, mukhang napagod na pagod si Changsik. Ang kakaibang hamon ay ginamit ang kanyang kakayahang magnetic storm upang wakasan ang kanilang laban. Inilunsad niya ang atake sa pinakamagaling na mangangaso ng Korea, na nagpanik habang biglang nahihila ang kanyang katawan ng atake. Si Changsik ay ganap na walang magawa sa sitwasyong ito at wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Gayunpaman, sa isang himala, biglang huminto ang kakayahan. Pati ang madilim na lalaki ay nalilito kung bakit biglang huminto ang kanyang kakayahan. Bigla na lang, dumating si Herin para tulungan si Changsik. Ang nangungunang mangangaso ay mukhang relieved nang sa wakas ay makita niya ang isang kaalyado na makakatulong sa kanya. Tinanong siya ni Herin kung ang madilim na lalaki ay mula sa Hansa, ngunit mabilis niyang natuklasan na si Changsik ay kasing clueless ng isang ibon. Wala rin siyang ideya tungkol sa mahalagang abiso na ipinadala sa mga S-rank na miyembro. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng suit ang lumitaw at tinawag si Changsik bilang kanilang leader. Sa kabilang banda, nagalit ang kaaway na naputol ang kanyang laban at nagpatuloy na umatake sa lahat ng kanyang daraanan. Nagpalabas siya ng isang malakas na shockwave mula sa kanyang mga braso, ngunit mabilis na naglagay si Harry ng kanyang kalasag ng liwanag. Ang hadlang ay nakapagprotekta sa kanila mula sa atake, ngunit ang shockwave ay sapat na malakas upang magdulot ng takot sa mga lalaki. Sinabi ni Changsik sa mga lalaki na agad ibigay sa kanya ang kanyang espada. Sa hawak niyang talem, handa na siyang tapusin ang laban na matagal nang nagaganap. Nakita na niya na nagamit na niya ng labis ang kanyang kapangyarihan, mabilis na tumakas ang lalaki sa lugar. Dahil wala na ang banta, nahahabol na siya ng pagod ni Changsik. Ang mangangaso ay nahulog sa lupa at nawalan ng malay, na nag-iwan sa kanyang mga tauhan sa kalagayang magulo. Sinabi ni Harry na dalhin siya agad sa ospital bago pahuli ang lahat. Sa basement ng ampunan, nakatago ang mga bata kasama ang madre, habang isang marahas na labanan ang nagaganap sa itaas. Ginagawa ng madre ang lahat para tiyakin sa mga bata na ayos lang ang direktor. Isa sa kanila ang sinubukang gayahin si Dongchul, na nagdulot ng tawanan sa lahat at nagbigay ng sigla sa kanilang mga espiritu. Samantala, si Dongchul ay nahihirapan pa rin habang sinisikap niyang pigilan ang mga proyektong ipinapapaputok sa kanya. Nauubos ang kanyang pasensya dahil hindi siya makahanap ng anumang puwang sa mga galaw ng kanyang kalaban. Ang thug na may blondeng buhok ay nagsimulang magpalipad ng ilang proyektil sa hangin habang naghahanda na siyang tapusin ang laban niya sa isa sa mga nangungunang mangangaso ng Korea. Inihahanda ni Dongchul ang sarili para sa anumang bagong trick na ilalabas ng lalaki. Ang kanyang kalaban ay nag-activate ng kakayahang ulan ng dugo at nagsimulang magbuhos ng mga palaso ng dugo na hugis sibat. Upang iligtas ang kanyang sarili, ginamit ng direktor ang kanyang kakayahang bagyo ng kulog upang kontrahin ang atake. Gayunpaman, ang mga palaso ng dugo ay tumama ng mabigat ng walang awa. Kapag hamupa na ang alikabok, makikita natin na ang direktor ay tinaga ng maraming proyektil, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na labanan ang mga ito.
Sinikap niyang buong lakas na panghawakan ang kanyang nalalapit na kamatayan, nangakong hindi siya mamamatay doon. Sa kasamaang palad, bumigay ang kanyang katawan at nahulog sa lupa. Ang kamay ng tulisan ay nagsisimulang manginig habang nagtatapos na ang laban. Ang kapangyarihan ay dahan-daang nawawala, at nakita niyang naubos na niya ang lahat ng kapangyarihan ng dugo ng higanti. Nang maramdaman niyang may kakaiba, agad siyang umalis doon. Sa bahay ni Soyeon, natagpuan niya ang mga bakas ng bangkay sa lawa ng dugo. Mula doon, naaalala niya ang mga nangyari at natuklasan na ang kanyang pangit na manika ang nagligtas sa kanya. Sa apartment ng ating bayani, nanunood ng balita ang kanyang ina, na nag-uulat tungkol sa mga kakaibang pangyayari na naganap sa Han River Park at sa ampunan ni Dongchul. Ang nakababahalang balitang ito ay nagdudulot lamang ng pag-aalala sa kanya dahil ilang araw nang hindi umuuwi ang kanyang anak. Mabilis siyang lumingon upang hanapin ang kanyang telepono sa sopa. Pumasok si Jisoo sa silid at sinabi sa kanya na sinabi ni Chan-ho na huwag mag-alala tungkol kay Daesung. Tinanong ng ina kung kailan nag-usap ang kanyang mga anak at kung ano ang ginagawa ng kanyang anak kamakailan. Ang sagot ni Jisoo ay medyo bastos dahil ipinapahiya niya na wala siyang pakialam sa mga ginagawa ng kanyang kapatid. Dahil dito, binigyan siya ng kanyang ina ng tamang palo, na nagdulot sa batang babae na sumigaw ng tulong. Sa bubungan ng isang gusali, makikita ang isang madilim at nakakatakot na figure doon. Lumapit ang kamera at ipinakita na ang figure ay ang serial killer. Ang lalaki ay naghahanda na patayin ang isa sa mga miyembro ng pamilya ng ating bayani at gawing hostage ang isa pa. Nang lahat ng ilaw sa apartment ay namatay, lumapit ang mamamatay tao sa isa sa mga bintana. Handang patayin ang walang kalaban-laban na pamilya, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang subukang pumasok. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay itinulak pabalik habang sinusubukan niyang pumasok. Habang natutulog si Daesung, ang kwintas sa kanyang leeg ay nagsimulang magliwanag, nagsisilbing susi sa hadlang ng bahay. Ang mamamatay tao ay naging labis na nababahala at naiinis nang makita niyang may itinayong proteksyon na hadlang. Bigla, may isang sibat na tumama sa kanya at tumusok sa kanyang katawan. Umubo ang lalaki ng isang piraso ng dugo habang ang lahat ng kanyang pandama ay binibigyang diin ang matinding sakit na dulot sa kanya. Habang itinutulak siya ng sibat palayo sa bahay, lumabas ang isa sa mga tauhan ni Daesung at sinabi sa mamamatay tao na tumahimik. Nang makita ng lalaki na lumitaw ang sinabing halimaw kahit wala ang kanyang amo, siya'y natakot. Habang inihahanda ng halimaw na itapon siya mula sa gusali, nag-alok siyang ipaliwanag ang lahat. Gayunpaman, sinabi ng halimaw na tatanungin siya ni Daesung. Ang eksena ay lumipat sa isang dagat, na pinapailaw ng magandang liwanag ng buwan. Biglang nag-alon ang mga alon at isang ahas dagat ang lumitaw mula sa kailaliman nito. Doon lumabas ang system window, sinasabing ang katawan ng pangunahing tauhan ay ganap ng napalaya. Nakatayo si Daesung sa ibabaw ng dambuhalang ahas dagat na may mas matinding nakamamatay na aura na umaagos mula sa kanyang katawan. Sa mas malapitan, ang kanyang buhok ay naging puti, at ipinapakita nito na siya ay bumalik sa kanyang mga nakaraang araw. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang tinawag na halimaw, na nagsasabing may isang mananalakay na sinubukang saktan ang kanyang ina. Ang eksena ay lumipat sa malaking kastilyong bakal. Doon ang mamamatay tao ay nakatali sa harap ng trono at naghihintay ng kanyang kapalaran. Mukhang hindi mapakali siya, at patuloy na lumalala ang kanyang pagkabahala dahil wala siyang ideya kung nasaan siya. Bigla siyang nakarinig ng mga hakbang na papalapit sa kanya. Habang lumalapit ang pangunahing tauhan upang tanungin ang bilanggo, siya ay nilusob ng mga mensahe mula sa mga demonyo na walang tigil na naglilipanas sa kanya. Pagkatapos ay nangako siyang aalisin sila kapag dumating na ang tamang panahon. Pagkatapos noon, tinawag niya ang atensyon ng takot na bilanggo at hiniling na malaman kung sino ang kanyang amo. Sa altar ng Hanza sa Timog, kasama ni Elheim ang dalawang tulisan na umatake kina Changsik at Dongchul. Tinanong niya sila tungkol sa progreso sa kanilang mga target. Sinabi ng lalaking may blonding buhok na matagumpay niyang naalis si Dongchul, pero sinabi ng lalaking may maitim na balat na hindi niya natapos ang kanyang target. Sinusubukan ng lalaki na ipaliwanag na tiyak na mapapatay si Changsik kung walang panghihimasok. Sinabi ng obispo sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ng isang tao na nagngangalang Guzman. Sinabi rin niya na may isa pang taong kilala bilang sagat na nawawala. Habang pinag-uusapan ng dalawang lalaki ang nakakagulat na balita, biglang nagiging isang pangit na nilalang na may malaking ulo ang katawan ng obispo.
Pagkatapos, inalok niya ang dalawang lalaki ng kapangyarihan ng isang apostol at inutusan silang patayin si Daesung agad-agad. Sa ospital ng universidad, dalawang lalaki ang nagbabantay sa pinto ng silid kung saan nagpapagaling ang kanilang lider. Sa wakas ay nagising si Changsik, sa kabila ng matinding sakit. Pagkaalam ng mga tao sa paligid niya, nagpadala sila ng isang tao upang ipaalam sa doktor at sa chairman ng asosasyon. Ang pangunahing mangangaso ay nahihirapan sa matinding sakit ng ulo habang sinusubukan niyang alamin kung nasaan siya. Sinabi ng babae sa tabi niya na siya ay nagulat dahil sa pagkaubos ng aura. Nahihirapan siyang umupo sa kama, pero sinabi ng babae na huwag pa siyang gumalaw. Nang makaupo siya, tinanong niya ang isa sa mga lalaki kung nasaan si Haren. Sinabi ng lalaki sa kanya na umalis si Haren papuntang Dongchil. Pinagsabihan siya ng kanyang nasasakupan dahil sa pagsabi sa kanilang lider tungkol kay Dongchil. Siyempre, lalo lang nitong pinababa ang pag-aalala ni Changsik. Tinanong ng mangangaso ang mga lalaki kung may nangyari sa direktor. Ang mga lalaki ay mukhang napakalungkot at nahihirapang sabihin sa kanilang lider kung ano ang nangyari. Isa sa kanila ang nagsabi kay Changsik na delikado ang buhay ni Dongchil matapos ang laban nito sa hindi kilalang umaatake. Dahil dito, nagmadali si Haren na makita kung may magagawa upang makatulong. Nang marinig ni Changsik ang balitang ito, ang kawalang pag-asa sa kanyang mga mata ay naging napakalinaw. Pinipilit niyang bumangon mula sa kama upang tingnan kung saan ginagamot ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, sinabi ng babae na tumigil siya sa paggalaw dahil kailangan pa niyang magpahinga. Ngunit, ang mangangaso ay nananatiling matigas ang ulo at humihingi ng impormasyon kung saan ginagamot ang direktor. Sa silid ni Dongchil, maririnig ang boses ni Haren na paulit-ulit na sinusubukang pagalingin ang anumang sugat na mayroon siya. Sinabi ni Ki-hong sa kanya na maaari na siyang tumigil dahil ang lahat ng panlabas na sugat ng direktor ay gumaling na. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Haren ay puno ng takot at kawalang pag-asa. Hawak niya ang mga kamay ng direktor at tumatanggi siyang tanggapin ang katotohanan na maaaring namamatay na ito. Ang pinto ng silid ay biglang bumukas, at pumasok si Changsik upang makita ang malubhang kalagayan ng kanyang mahal na kaibigan. Si Dongchil ay nakahiga ng walang malay sa kama, at wala ni isa sa mga pagsisikap ni Haren ang nakakatulong. Tiniyak ni Ki-hong kay Changsik na hindi patay ang direktor, pero ang matanda ay nasa coma at walang brain activity. Ang pinakamagaling na mangangaso sa Korea ay sinisisi si Hans sa lahat ng kaguluhang ito at gustong malaman kung sino talaga sila. Sinabi ni Ki-hong sa kanya na ginagawa ng asosasyon ang lahat ng makakaya nito upang matunten ang mga lalaking umatake sa kanila. Biglang yumangay ng malakas ang kanyang telepono, at nang kunin niya ito, inabisuhan siya tungkol sa paglitaw ng isang S-rank na gate. Nagiging labis na nag-aalala ang mga ekspresyon ni Haren at Changsik nang marinig nila ang salitang S-rank gate. Ang mood sa silid ay nagiging napaka-tense habang tumatanggap si Ki-hong ng higit pang impormasyon sa telepono. Ang eksena ay lumipat sa malaking tarangkahan na lumitaw sa gitna ng lungsod, na nagdulot ng takot at pangamba sa lungsod. Sa loob ng gusali ng asosasyon, sinisikap ng mga manggagawa na makita kung paano maayos ang sitwasyon, ngunit ang laki ng gate at ang nerbiyos ng lahat sa silid ay nagpapakita kung gaano sila kalubog sa gulo. Parang hindi pa sapat ang mga problema, nalulumbay ang branch manager sa pag-iisip na karamihan sa mga nangungunang hunter ay hindi makakilos at ang tanging available ay mga support type na hunter. Naglabas ang lalaki ng pulang babala at sinabi na lahat ng mga mangangaso na nakarehistro sa asosasyon ay imobilisahin upang tumulong sa pag-atake sa gate. Mabilis na nagsimula ang mga manggagawa na tumawag at makipag-ugnayan sa bawat mangangaso na makikita nila sa kasalukuyan. Nalulumbay sa pag-iisip at takot, nakatitig ang branch manager sa kawalan, umaasang makokontrol nila ang gulo bago ito lumala. Sa bakal na kastilyo, ang bilanggo ay pinapahirapan ng ating bayani, na unti-unting kinukuha ang lahat ng kanyang mga alaala upang malaman ang lahat ng kanyang nalalaman. Nagsimula nang makita ni Daesung ang mga imahe ng bishop na nagpapahirap, na nasa likod ng lahat. Matapos maubos ang mga alaala ng kawawang lalaki, nagtataka si Daesung kung ang taong nakita niya ang huling boss na kailangan niyang harapin. Sa lungsod, maraming sasakyan ang makikita na naghihintay sa mga toll gate upang makaalis sa lugar. Isinasaad ng isang reporter sa lahat na sinusubukan ng mga mamamayan na makalabas sa gate, ngunit napakahahabang pila sa toll gate. Sa kabilang linya, maraming bus na may sakay na mga mangangaso ang nakikita na pumapasok sa toll gate. Iniulat din ng babae na hindi makakasali sina Changsik at Dongchul sa pag-atake sa gate dahil sa kanilang mga sugat.
Mananatiling tahimik din ang asosasyon tungkol sa usapin ng mga S-rank na mangangaso. Sa apartment ng pamilya ni Daesung, nakita ng kanyang ina si Jisuo na nagtatapo ng malaking kahon at tinanong siya kung para saan iyon. Sinabi ng babae sa kanya na kailangan nilang sumama sa paglisan agad dahil sobrang gulo sa labas. Ngunit, banta ng kanyang ina na papaluan ang kawawang bata dahil sinusubukan itong umalis ng walang kanyang kapatid. Gayunpaman, pinaaalalahanan ni Jisuo ang babae kung gaano kalakas si Daesung. Naiistorbo sila nang marinig nila ang malakas na katok sa pinto. Binuksan nila ang pinto para makapasok si Daesung at agad nilang napansin ang kulay ng kanyang buhok. Hindi alam ng ating bayani kung ano ang pinag-uusapan nila. Pagkatapos, tinanong niya sila kung saan sila pupunta. Sinabi ng kanyang kapatid na nagpre-prepare sila na lumikas dahil sa S-rank gate. Sinusubukan niyang kumbansihin ang kanyang kapatid na tumakas kasama siya kung sakaling maging delikado ang sitwasyon. Pagkatapos, humarap ang bida sa kanyang ina at sinabi nitong manatili siya sa bahay kasama ang kanyang kapatid na babae. Tiniyak niya sa kanila na ang kanilang bahay ang kasalukuyang pinakamaligtas na lugar sa Korea. Sinabi niya sa kanila na plano niyang bugbugin ang mga halimaw at makauwi ng ligtas. Pumayag ang ina na manatili sa likod, ngunit mukhang labis pa ring nag-aalala si Jisuo tungkol dito. Sa pagkakaayos na iyon, naghahanda na ang ating bayani na umalis at harapin ang mga nagbabantang panganib. Sa lungsod, ang mga armored truck ay inilipat sa kanilang mga posisyon upang harapin ang mga halimaw. Ginagawa ng mga sundalo ang kanilang makakaya upang mapabilis ang proseso habang papalapit sila sa gate. Habang papalapit ang mga tangke sa gate, si Daesung ay makikita na nakatayo sa isang bubong malapit sa gate. Tinutukso niya ang gate habang ang kanyang nakakatakot na aura ay lumalabas mula sa kanyang katawan. Doon, nagtataka siya kung ito ba ay isang balak ng kanyang mga kaaway upang akitin siya. Samantala, sa asosasyon, lalong napapagod ang lahat nang makita nila ang S-rank gate. Ang branch manager ay nagalit at sinampal ang mesa dahil ang gate ay nagpapalubha lamang sa sitwasyon. Sinabi ng babaeng kawani sa kanya na humiling ang angkan ng Daesung ng eksklusibong pag-access sa S-rank gate. Ang kasiyahan na dulot ng balitang ito ay labis na hindi niya namamalayan nang sumigaw siya sa tuwa. Agad siyang kumalma at humingi ng tawad dahil sa sobrang kasiyahan. Sa pagkuha ng Daesung clan sa gate, inutusan niya ang natitirang mga tropa na maghanda bilang suporta. Sinabi niya sa kawani na ipakalat agad ang balita sa iba. Habang patuloy na gumagalaw ang mga tangke patungo sa tarangkahan, ang ibang mga mangangaso ay nagtitipon sa mga kalye at pinaplano ang kanilang mga pormasayon sa labanan. Ang mga long-range na sumasalakay ay inatas ang lumipat sa likuran, habang ang mga puwersa ng depensa ay maghihintay sa harapan. Sa mga mangangaso, may ilan na kinakabahan tungkol sa buong sitwasyon at pakiramdam nila'y gagamitin lamang sila bilang panggugugol ng bala. Bigla, lahat sila ay nakatanggap ng emergency notice sa kanilang mga telepono, na nagsasaad tungkol sa pag-atake ng Daesung clan sa S-rank gate. Ang hangin ay nagsimulang umalog, at narinig nila ang malakas na tunog habang lumilipad ang dragon na tinawag ni Daesung sa kanilang harapan. Ang tunog ay halos magpapaingay sa kanilang mga tainga nang mabilis na dumaan ang dragon sa mababang altitude. Ang mga mangangaso ay namangha nang makita ang kahangahangang nilalang. Sila rin ay labis na nasasabik nang malaman nilang dumating na ang ating bayani upang iligtas ang sitwasyon. Sa gusali ng asosasyon, pinapanood ng branch manager habang lumilipad si Daesung patungo sa gate. Pareho silang iniwan ang sitwasyon sa Demon King at umaasa silang kaya nitong ayusin ito. Dumating ang isang mamamahayag sa lokasyon ng gate at nakita niyang nag-iisa ang Daesung clan sa pag-atake sa gate. Agad silang naghanda upang i-broadcast ang malaking balita sa lahat. Samantala, si Daesung ay dumiretso sa gate at nakarating sa isang napakalamig na rehiyon. Habang mukhang nakakuha siya ng ultra instinct sa kanyang puting buhok, binibigyang diin niya kung sobrang lamig ng buong lugar. Bago pa siya magkaroon ng oras upang suriin ang lugar, sinubukan siyang barilin ng Hanslucky, na umatake kay Changsik kanina, mula sa langit. Pinagsikapan ng lalaki ang lahat ng lakas niya para pabagsakin ang Demon King. Gayunpaman, tinutugunan ni Daesung ang kanyang atake gamit ang hininga ng dragon. Ang mga asul na apoy ay bumabagsak upang tamaan ang lalaki, na sinubukang itulak ang mga ito pabalik gamit ang kanyang magnetic storm. Dahil masyadong mahina, hindi kayang itulak ng madilim na lalaki ang mga apoy, na nagdulot ng pagsabog sa lugar ng pagtama. Nakikita ni Daesung na sinusubukan ng kanyang kaaway na tumakas sa likod ng usok, kaya siya'y sumisid pababa upang habulin ang lalaki.
Inatake ng kaaway na mangangaso ang bayani gamit ang mga sibat ng dugo at sinubukang ilagay siya sa parehong sitwasyon tulad ni Dongchil. Ipinagpag ni Daesung ang kanyang espada at pinalipad ang mga sibat gamit ang kanyang apoy. Pagkatapos noon, pinagsasampal niya ang tagwan ng kaaway. Sa isang nakakatakot at nakamamatay na tingin, sinabi niya sa lalaki na lumabas sa kanyang pagtatago. Ang madilim na lalaki ay nagpakita, at nagharap ang dalawang lalaki habang humahampas ng malakas ang buhawi. Sinabi ng lalaki kay Daesung na sobrang lakas niya para matawag na manghuhuli. Sa kabilang banda, pagod na ang bida sa walang kabuluhang usapan at gusto niyang tapusin na ito agad. Inilalabas ng kaaway ang kakayahang Titan's Advent na malamang ay ibinigay sa kanya ng obispo. Dahil dito, lumalaki ng husto ang kanyang mga kalamnan at katawan at napupunit ang kanyang mga damit. Kapag kumpleto na ang transformation, mukhang parang isang tao na dapat nasa wrestling ring. Sa kabila ng kanyang malaking pangangatawan, hindi masyadong nakikita ni Daesung ang pagbabago sa kanyang mga kapangyarihan. Sa kanyang bagong mga kapangyarihan, ang madilim na lalaki ay naghahanda na bigyan ang ating bayani ng higit pa sa kanyang makakaya. Nag-anyong siya ng isang malaking meteorite na tuwirang nakatutok kay Daesung, ngunit ang bida ay tiningnan ang kanyang mga pakana bilang mga laruan lamang. Pinalaya ni Daesung ang higit pang kapangyarihan ng kanyang mahika at pinalakas ang nangingibabaw na aura na kanyang pinapalabas. Ang kaaway ay nagulat nang makita ang ganitong kalakas na kapangyarihan at walang ideya kung paano may isang tao na kasing lakas nito. Ang pangalawang Hanslake ay lumitaw sa likod ng ating bayani at ipinapahiwatig na may kahinaan ang kasanayan ni Daesung. Sa kabila ng kanyang mga tusong taktika, nakikita na siya ng bida. Sinabi niya sa blonde na lalaki na huwag magmadali sa pagkamamatay, na nag-iwan sa lalaki na nagtataka kung alam na ba niya ang kanyang presensya mula pa sa simula. Habang papalapit ang meteorite sa kanya, ginamit ni Daesung ang kanyang kakayahang galit upang hatiin ang malaking bato sa dalawa. Sa proseso, nahati rin ang madilim na lalaki, at siya'y nagkaroon ng mapait na wakas. Madaling pinabagsak ng hari ng mga demonyo ang lalaki nang hindi man lang siya pinapawisan. Habang pinapanood ito ng lalaking may blonde na buhok, unti-unting bumabalot ang takot sa kanyang buong katawan. Aaminin niya na hindi kayang gawin ni Elheim ang mga ganitong bagay. Bago pa man niya ma-activate ang sarili niyang kapangyarihan, mabilis na hinawakan ni Daesung ang kanyang leeg at sinimulang i-fry ang kanyang utak gamit ang kanyang mga kakayahan sa kidlat. Sa isang matigas na tingin, tinanong niya ang lalaki tungkol sa mga mata ng obispo na nakita niya kanina. Bigla, isa sa mga mata ay lumitaw sa tabi niya. Pagkatapos, mas marami pa ang nagsimulang lumitaw mula sa wala. Naging labis na excited si Daesung nang mapansin niya ang presensya ng mga mata. Pagkatapos ay itinapon niya ang blonde na lalaki sa gilid at wala ng silbi para sa walang pag-asang lalaki. Ang mga mata ng obispo ay nakikita na ang kapangyarihan ni Daesung ay iba sa mga gising, kaya nagpasya siyang subukan ang kanyang lakas. Pero bago iyon, ginamit niya ang petrification skill sa kanyang alalay para gawing bato ang kawawang lalaki. Nagmakaawa ang lalaki para sa kanyang munting buhay, ngunit mabilis siyang naging bloke ng semento. Pagkatapos noon, tinanong ng ating bayani kung siya na ang susunod na mag-e-enjoy. Nagpakawala siya ng isang malaking bola ng apoy at inutusan ng obispo na ipakita ang kanyang tunay na anyo. Inaatake niya ang mga mata gamit ang kanyang mga apoy, pinapasabog ang mga ito isa-isa. Sa proseso, ang napakabigat na tao ay nagkakabasag-basag habang naglalaban. Habang nalilinaw ang ulap ng labanan, sigurado ang ating bayani na hindi pa natatalo ang kaaway. Sinabi niya sa obispo na lumabas na agad at huwag nang mag-aksaya ng oras. Muling lumabas ang isa sa mga mata at tinanong si Daesung kung saan siya galing. Ang bida ay nag-alok na sagutin ang mga tanong ng obispo kung masasagot muna ang kanya. Ipinapalagay ng obispo na gusto niyang makipagkasundo, kaya tinanong ni Kang Wo kung ano ang balak niyang gawin. Inamin ni Eliam na mahilig siya sa mga kasunduan, ngunit nagbabala na kukunin niya ang puso ni Daesung kung mahuhuli niya ang pangunahing tauhan sa hindi pagbabantay. Si Daesung ay naghahanda na magtanong, ngunit sa halip, ginamit niya ang kanyang mga mata na parang multo upang silipin ang mga alaala ng mata sa kanyang harapan. Sinabi ng obispo sa kanya na hindi gagana ang kanyang mga pakana, ngunit ipinaalam ng hari ng mga demonyo na wala siyang tiwala sa mga baboy tulad niya. Sa mga alaala, nakikita ng ating bayani ang isang digmaan na nagaganap sa isang Titan planet na kilala bilang Hecatan. Isang nilalang na parang anghel ang lumitaw sa kalangitan at tila nangunguna sa ilang higanti. Gayunpaman, pinaslang sila at sumabog ang planeta. Isang barkong pangkalawakan ang nag-warp sa hyperspace at dumating sa Hans Nebula.
Doon, nakita natin ang isang higanteng nilalang na sinasabi sa kanyang mga nasasakupan na lahat ng mga inapo ni Hecate ay namatay na at sila na lamang ang natitira. Upang muling buhayin ang kanilang lahi, binuksan niya ang isang portal patungo sa lupa at sinabi sa kanila na ilagay ang gate cube dito. Ang plano nila ay punuin ang planeta ng ether energy. Malayo sa DC kung saan nagtitipon ang mga kapangyarihan ng mundo, nakita ng ating bayani na ang iba't ibang pinuno ng bansa ay nakikipag-ayos sa mga multo na uri kapalit ng pamumuno sa mundo magpakailanman. Inalok ng mga alien ang walang hanggang buhay, at ganito nila nakuha ang mga kapangyarihan ng nebula. Gayunpaman, naputol ang mga alaala ng bunuti ng obispo ang kanyang mata at makilala kung saan nagmumula ang kapangyarihan ni Daesung. Sabi niya na ito ay mula sa halimaw na demonyo na nebula, at nagtataka siya kung ang ating bayani ang pinuno ng lugar. Sa loob ng S-rank gate, napagtanto ng ating bayani na ang obispo ay may 1,000 taong halaga ng mga alaala at nagtataka kung ang kaaway na kanyang nakasalubong ay talagang ang huling boss. Ang mga larawang nakita niya ay patuloy pa ring nakakalito sa kanya dahil hindi niya maunawaan ang alinman sa mga ito. Napansin din niya na walang mga halimaw sa loob ng gate. Bigla niyang nakita ang sunog na katawan ng napapraning na lalaki kanina habang unti-unting naglalaho ito. Sa lungsod, naghihintay sina Heron at Hanol kasama ang iba pang mga mangangaso sa harap ng gate. Lumapit ang branch manager sa mga S-ranked hunters at pinasalamatan sila sa pag-ako ng responsibilidad sa preparation unit. Nagulat din siya nang makita na kayang gamitin ni Hanol ang parehong mga braso nito. Sinabi ng mangangaso sa manager na mabilis niyang in-install ang mga ekstrang kagamitan upang makapagpatuloy pa rin siyang lumaban. Tinanong ni Heron kung gaano nakatagal si Daesung sa gate, at sinabi ng manager na mga 3 oras na. Umaasa siya na makakabalik ng ligtas ang ating bayani, kahit na may posibilidad ng pangalawang pag-atake kung siya ay mabaigo. Naiistorbo siya ng kakaibang si Soyeon, na nagsasabing bastos na ipahiwatig niya na mabibigo ang kanyang guro. Nagtataka si Soyeon kung nakalimutan na ba nila kung gaano kalakas ang kanyang guro. Si Heron, na malinaw na naiinis sa presensya ng batang babae, ay nagtatanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ang baliw na kasintahan ni Daesung ay sinabi sa kanila na ang mga mamamatay tao ng Han ay pumunta rin sa kanyang bahay. Heron at Hanol ay labis na nagulat nang marinig ito. Tinanong ng branch manager ang hunter ng Fortress Clan kung ano ang nangyari sa mga mamamatay tao. Sinabi ni Soyeon sa kanila na namatay ang mamamatay tao sa kamay ng kanyang manika. Sabi niya na gumawa siya ng espesyal na manika na lumampas sa kanyang karaniwang sinumpang manika, pero naubos ang lahat ng kapangyarihan nito matapos makipaglaban sa mamamatay tao. Upang maibalik ang buhay ng manika, sinabi niyang palalakasin niya si Daesung. Samantala, napansin ng ibang mga mangangaso na nalinas na ang gate nang makita nila ang pagbabago ng kulay. Ang branch manager kasama ang mga S-rank hunters ay labis na naguguluhan at walang masabi nang makita nila ito. Sa loob ng gate, hawak ni Daesung ang 2 kristal sa kanyang mga kamay. Lumabas ang system window, sinasabing nakuha niya ang Great Meteorite Power at 2 Aether Cores na kayang lumikha ng S-grade Awakener. Gayunpaman, iniisip lamang niya kung gaano kalaki ang halaga ng 2 kristal na ito. Matapos itong pag-isipan ng mabuti, nagpasya siyang subukan ito. Mamaya, ang mga mangangaso sa harap ng gate ay nagsimulang tawagin ang kanyang pangalan nang makita nilang lumabas ang Demon King mula sa gate sakay ng kanyang Mar-Ingle na dragon. Ang buong tao ay nagwawala at nagsimulang sumigaw ng suporta sa kanya. Si Soyeon ay kumaway sa kanya at sinubukang makuha ang kanyang atensyon. Tinitingnan ni Daesung ang lahat ng kanyang mapagmahal na tagahanga ngunit hindi mukhang naiinip sa lahat ng palakpakan. Nakatayo ang mga mangangaso sa tabi habang siya ay bumababa, at nagtataka sila kung gaano siya kalakas upang magawa ang isang S-rank gate ng mag-isa. Lumakad ang ating bayani patungo sa branch manager na tinawag siya. Sa ngalan ng asosasyon, pinasalamatan siya ng manager para sa kanyang pagsisikap. Ang ibang mga mangangaso ay nagpapasalamat din sa kanya at patuloy na sumusuporta sa kanya, sa kabila ng katotohanang mukhang sawa na siya sa kanila. Nagsisimula siyang makaramdam ng hiya dahil sa lahat ng atensyon na kanyang natatanggap. Parang hindi pa siya nahihirapan, biglang lumapit si Soyeon sa kanya nang may kabanggasan at tinanong kung anong klase ng mga halimaw ang nakita niya sa gate. Si Harin at Hanol ay tumingin din sa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Pero sinabi niya sa kanila na walang mga halimaw sa loob. Ang branch manager ay naguguluhan sa impormasyong ito at nagtatanong kung paano posible ang ganitong bagay. Gayunpaman, sinabi ng pangunahing tauhan na nakilala niya ang 3 tao sa loob.
Isa na may asul na mata, isa na may itim, at ang huli na may puting mata. Agad na napagtanto ni Harin na ang may itim na mata ang siyang umatake kay Changsik, at ang may puting mata naman ang malamang na nakipaglaban kay Dongchul. Gayunpaman, napaka-absurd para sa branch manager na walang kahit isang halimaw ang natagpuan sa loob ng isang S-rank gate. Sinabi niya na ang asosasyon ay magsasagawa ng karagdagang investigasyon sa loob ng gate. Nakikilala ni Hanul ang mga umatake bilang mga umatake sa kanyang mga nasasakupan, ngunit wala siyang ideya kung sino ang may asul na mata. Sa isang matigas na tingin, tinanong ni Harin ang ating bayani kung ano ang nangyari sa mga taong kanyang nakatagpo. Sinabi ni Daesung sa kanya na pinatay niya ang dalawa sa kanila, pero ang may asul na mata ay tumakas. Sinabi niya sa manager na ang nakatakas ay mukhang boss sa mga mamamatay tao, pero ang tunay na utak ay ibang tao. Pakiramdam din niya na kailangan niya ng oras para ayusin ang sarili niyang impormasyon. Muli siyang humarap kay Suhyun at tinanong kung may nakuha siya mula sa loob ng gate. Ang iba pang mga lalaki ay sabik ding malaman kung may nakuha siyang mga premyo mula sa loob ng gate. Mabilis na iniiwasan ni Daesung ito sa pamamagitan ng pagkunwari na may sakit siya sa ulo at sinabing nagamit na niya ang sobrang daming enerhiya. Sinabi niya sa kanila na tanungin si Chanho para sa karagdagang detalye tungkol sa bagay na yon. Mabilis siyang nawala sa eksena bago pa man makapagtanong ang kanyang baliw na estudyante tungkol sa pabor na gusto niya. Sa kasamaang palad, ang lahat ay naiwan na may mga tanong na walang sagot at walang ideya kung paano makuha ang impormasyong kailangan nila. Pagkatapos, nagsimulang kumalat ang mga ulat sa mga news channel tungkol kung paano nag-isa ang ating bayani sa pag-clear ng S-rank gate. Ang balitang ito ay nakakatulong upang mapabuti ang imahe ng Korea at nagdudulot din ng malalaking pagbabago sa ranggo nito sa pandaigdigang chart. Sa silid ni Youngchil, ipinagdiriwang ng streamer ang malaking tagumpay na ito at tinatawag si Daesung na pinakamalakas na mangangaso sa mundo. Ipinakilala niya ang sarili sa kanyang mga subscriber bilang leader ng fan cafe ni Han Daesung at sinabi sa kanila na sinusundan niya ang bida mula pa noong insidente sa Gangnam Gate. Ipinakita niya ang isang world map upang ipaliwanag kung bakit napakalaking tagumpay ng ginawa ni Daesung. Sa kabila ng katotohanang maraming bansa na ang nakapag-clear ng S-rank gate, ito ang unang pagkakataon na isang individual lamang ang nakagawa nito. Sinasabi niya sa kanyang mga taga-subaybay na ang ating bayani ay dapat rangguhan bilang pinakamagaling na mangangaso sa mundo. Gayunpaman, iba ang iniisip ng kanyang mga taga-subaybay, dahil walang mga halimaw sa loob ng gate. Ito ay ikinagalit ni Youngchil, at nagsimula siyang sumigaw sa kanyang screen na parang isang baliw. Nagpasya siyang tawagan si Han Daesung at tanungin tungkol sa sitwasyon sa S-rank gate. Gayunpaman, anuman ang sabihin ng matanda ay labis na nakakagulat para sa batang lalaki. Pagkatapos, makikita natin si Cho Young na binabaha ng maraming tawag mula sa iba't ibang news outlet dahil sa kaso ng Daesung. Ang buong sitwasyon ay nakakapagod sa kanya, at hindi niya maintindihan kung ano ang lahat ng kaguluhan. Parang hindi siya makahanap ng pahinga dahil sunod-sunod ang tawag at nakakabaliw na ito para sa kanya. Sa clan ng Daesung, sinusubukan ni Chano na makipag-ugnayan sa protagonist, pero kilala ang ating binata sa hindi pagsasagot sa tawag ng kanyang mga kaibigan. Malapit na siyang mawalan ng bait, kaya nagdesisyon siyang magpadala ng desperadong mensahe kay Daesung, sinasabing kailangan nilang magdaos ng press conference ng Mad Alien. Gayunpaman, ang ating bayani ay mahimbing na natutulog sa kanyang kama at hindi naririnig ang tahimik na pag-vibrate ng kanyang telepono. Si Chano ay labis na nabibigo, at pakiramdam niya ay dapat sana'y nagdala si Daesung ng ilang mangangaso sa kanya sa halip na linisin ang gate mag-isa. Ang eksena ay lumipat sa dambana ng mga demonyo ng dugo ni Hanza. Doon sa malawak na kalawakan ng kalawakan, nakita natin si Ramesh, ang mataas na pari ng Hekiten. Habang nakaluhod ang pari sa harap ng mga estatwa, dumating si Elheim at sinabi sa kanya na may problema sa lupa. Nang magtanong si Ramesh tungkol dito, sinabi ng obispo na ang hari ng demonyong Nebula ay nasa Earth. Ipinahayag din niya na nagawang ma-access ng hari ng mga demonyo ang kanyang mga alaala at malaman ang kanilang mga plano. Nagulat ang pari nang marinig ito at binangga ang kanyang tungkod sa lupa sa galit. Sinabi niya kay Elheim na ititigil ang paggawa ng mga pintuan sa Korea. Pagkatapos noon, sinabi niya sa obispo na maghanda para sa isang digmaan sa kalangitan. Si Elheim ay mapagpakumbabang nagtatala nito. Sa World Hunter Association, puno ng mga magasin ang mga mesa tungkol sa ating bayani at kung paano niya nag-iisa na napagtagumpayan ang isang S-rank gate. Ang mga dignitaryo ay naghihintay na magsalita ang lider sa kanila.
Ang Pangulo ng World Hunter Association, si Darren Anderson, ay nagsimula ng pagpupulong upang talakayin ang insidente sa S-Rank Gate sa Korea. Inutusan ni Anderson ang lahat na tumingin sa screen, ipinapakita ang mukha ni Daesung at ang gate. Ang larawan ng ating bayani ay lumalapit, at sinabi niya sa kanila na siya ang naglinis ng S-Rank Gate ng mag-isa. Ang pinuno ng Central Communications ng Japan, si Natsuko Shinji, ay sumingit at sinabi na sa kanilang bansa, ang mga gate ay ine-classify batay sa antas ng halimaw at hindi sa aura. Dahil walang halimaw sa pintuang tinangkang isara ni Daesung, hindi nakikita ni Shinji kung bakit ito dapat iklasipika bilang S-rank. Nagwakas siya sa ganoon at sinabi na ang tunay na S-rank na gate ay hindi kayang isara ng isang tao lamang. Si Jin Rong, ang vice-chairman ng Awakened Force ng China, ay nagsabi na maaari lamang nilang isaalang-alang ang gate na nasa parehong antas ng isa sa kanilang mga lokasyon ng pagsusuri para sa mga hunter. May nagsabi sa kanila na huwag magmadali sa paghusga sa sitwasyon, lalo na't naroon mismo ang chairman ng Asosasyon ng Korea. Si Park Jong-go ay nagsimulang makaramdam ng nerbiyos batay sa mga sinabi ngunit nagpa siya na harapin ito kasama nila. Sinabi rin ni Anderson sa iba na magpapadala ang asosasyon ng isang investigasyon na koponan upang opisyal na kilalanin ang sitwasyon bilang isang S-class na pagsasara. Sa ngayon, sinasabi niya sa kanila na bigyang pansin si Jong-go. Sinabi ng pinuno ng asosasyon ng Korea na nakakuha sila ng mahalagang impormasyon tungkol kay Daesung, at dahil dito, humihiling siya na simulan ang mga pandaigdigang hakbang. Ibinalik niya ang kanilang atensyon sa screen at sinabi na tingnan nila ang unang video. Mamaya, may isang kotse na huminto sa harap ng gusali ng Daesung clan. Isang pulutong ng mga mamamahayag na nag-aabang sa gusali ay agad na nakilala na si Jong-go ang nasa loob ng kotse. Sinabi ni Jong-go kay Jong-go tungkol sa napakaraming mamamahayag at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Pagod na ang lalaki sa pakikitungo sa mga mamamahayag na ito pero nagpasya pa rin siyang bumaba ng kotse. Pagbaba niya, agad na nagtanong ang mga mamamahayag kung ang gate na tinakal ay talagang isang S-rank gate at kung ano ang masasabi ni Daesung tungkol dito. Naiirita at naa-appreciate niya ang kanilang mga komento. Sinabi ni Jong-go sa kanila na aayusin nila ang bagay na iyon, kaya sa ngayon, kailangan nilang maghintay ng kaunti. Gayunpaman, patuloy siyang binabato ng mga broadcaster ng mas maraming tanong. Tinatanong kung totoo bang walang natagpuan sa loob ng gate. Pinutol ni Jong-go ang kanilang usapan at nilinisan ang daan para makapasok si Jong-go sa loob ng gusali. Pumasok si Jong-go at pinasalamatan siya sa kanyang pagtulong. Habang papasok siya sa loob ng gusali, inilipat ng mga tagapagbalita ang kanilang atensyon kay Jong-go at nagsimulang magtanong sa kanya ng iba't ibang mga katanungan. Sa kasamaang palad para sa kanila, magpakumbabang tumanggi siyang magpa-interview. Sa gusali ng apartment ng ating bayani, nasa labas ang kanyang ina at kapatid nang makita nila ang ibang grupo ng mga mamamahayag na naghahanap kay Daesung. Napansin sila ng mga reporter at agad na tumakbo papunta sa dalawang babae upang magsagawa ng panayam. Sinusubukan ni Jisuo na protektahan ang kanyang ina mula sa mga masugid na reporter na nanginginig sa takot. Isa sa kanila ang lumapit at sinabi sa ina na ang kanyang anak ang bayani na nagligtas sa bansa at gusto nilang makausap siya. Nalilito si Daesung's mother at hindi niya alam kung bakit tinatawag nilang bayani ang kanyang anak. Gayunpaman, pinipilit sila ng mga newscaster na magbigay ng komento tungkol sa S-Class Gate. Si Jisuo, na mahilig makipagtsismisan, ay sinabi sa kanila na sinabi ng kanyang kapatid na huwag mag-evacuate. Ipinahayag niya na sinabi ni Daesung na ang bahay ang pinakamaligtas na lugar at wala silang dahilan para umalis ng lungsod. Agad na pinansin ito ng mga mamamahayag at nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya tungkol sa pagbabago ng kulay ng buhok ng kanyang kapatid at kung may kinalaman ito sa kanyang kalagayang mental. Si Jisuo ay patuloy na nagkukwento na parang gripo hanggang marinig niya ang isang tao na tinatawag ang kanyang pangalan. Nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang kapatid na lalaki, na nagsabi sa kanya na agad na umalis kasama ang kanilang ina at umuwi. Agad na inilipat ng mga reporter ang kanilang atensyon sa bayani at sinimulang bombardahin siya ng sunod-sunod na mga tanong. Ang parehong reporter na nagtanong sa kanyang pamilya ay sinabi sa kanya na magbigay ng komento tungkol sa bakanteng S-Class Gate. Sinabi ng bida na tumahimik silang lahat at sinabi na sinumang magsasalita ay hindi papayagang makapasok sa silid ng press conference. Ang mga tagapagbalita ay agad na tumahimik at naging balisa sa pag-iisip ng pinagsamang press conference. Sa sandaling iyon, pinindot ni Daesung ang kanyang daliri at nagpadala ng kuryenteng alon upang sirain ang lahat ng kanilang mga kamera at recorder.
Ipinaalam niya sa kanila na ipinagbabawal ang mga litrato at video sa panahon ng kumperensya. Ipinangako niyang ibubunyag ang lahat sa loob ng 1 linggo at pagkatapos ay humiling sa mga mamamahayag na magpaalam. Wala nang masyadong pagpipilian ang mga tagapagbalita, kaya't kailangan nilang sumunod.